magandang buhay. Ito naman yung Lola, si Lola Madam. At pag-usapan natin ngayon yung mga bloodthirsty men. Yan. Ano yung bloodthirsty men? Yan po yung ating i-discuss ngayon. Pero bago yon, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola, si Lola Madam Villanueva. Mag-like, mag-share, mag-comment, and also press the notification bell para kapag meron pong ang Lola, ang bagong video ang Lola, ay mananotify po kayo. Okay po ba? Yan. Yun nga po, yung sinasabi kong dito po sa Bible, no? Meron akong nabasa rito and so, kaya pala ako, gano'n ang ugali ng dating presidente. Ito po kasi, sabi niya gano'n, bloodthirsty men hate a man of integrity and seek to kill the upright. Oh, ganun. Pero sa Tagalog, alam nyo, ang mga mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat. Ngunit, ang matuwid sa kanila ay nag-iingat. Yun, sabihan, gustong patayin yung upright man. Ganyan, di ba? Sabi niya gano'n. Yun. Napansin niyo po ba, no? Bakit nga ba parang itong si ex-president ay parang sa umpisa pa lamang parang na siya, yung against sa ating kasalukuyang presidente. Bakit ko nasabi yun? Kasi nung bago pa man lamang magkaroon ng eleksyon 2022, di ba sinasabi ni ex-president ako, meron tayong kandidato dyan na nag-cocaine, ganun. So, sasabi pa rin siya na, tamad, di mo ganun. Grabe ka makapanira yung ex-president. Di po ba? Ganyan. Nag-observe lang po ako, ha. Tapos, bakit kaya ganon? Tapos, nung na siya, president na, parang wala namang ginawa masama sa kanya si PBBM. Di po ba? Pero, ano ang ginagawa niya? Di ba, sobrang paninira? Di po ba? Tamad daw ang president. Bangag daw ang president. Meron tayong presidenteng bangag. Ganyan, di ba? So, bakit kaya ganun, no? So, parang character assassination talaga yun, di po ba? Ayun. Siguro. Tapos, eto na. Kakaumpisa pa lang ng president, PBBM, sa kanyang pag-upo, sa kanyang termino. Alam nyo, bilang intercessor, nakikinig kami sa Lord. Sabi ng Lord, anak, ipanalangin ninyo ang inyong bansa, ang inyong presidente, sapagkat meron nagtatangkang siya ay patalsikin. Yan. Lagi yun, araw-araw. Halos pag makikinig kami, pag-pray niyo presidente niyo. Tapos ito nga huli, sabi niya, ipag-pray niyo ang inyong presidente kasi meron nais na siya ay iligpit. Ano ibig sabihin ng iligpit? Di ba? Katapos ito sabi pa niya ay pero sabi ng Lord, hindi sila magtatagumpay. Kundi sa halip sila ay, alam niyo mangyayari, sa halip sila ay magiging talunan. Sila ay lalagapak na talunan. Ganon. Yun. So, kahit na sila ay lahat ng maisip nilang maiitim na balak, hindi magtatagumpay. Alam niyo bakit? Kasi sinabi naman ng Lord na siya yung mag-iingat sa ating president, no? At saka matatapos ng ating presidente ang kanyang termino sa 2028, no? Na merong
pagtatagumpay. Yun. Kaya yun po, patuloy natin panalangin. Kaya ito naisip ko, ito yung dahilan kung bakit ganun ang ex-president sa ngayong presidente natin. Sabi niya kasi sa Proverbs 29:7, the righteous care about justice. Ay, mali, hindi yan. Sabi niya dito sa 10, sabi niya, bloodthirsty men hate a man of integrity and seek to kill the upright. Oh my gosh. Di ba? Marami siyang pinapatay daw. Sabi niya, papatayin ko kayo, ganon. Mahilig siya sa ganong word, di ba? Ayun pala tinututok niya. So, yun po mga kababayan. Kaya hindi ka taka-taka bakit ganito ang mga nangyayari sa ating bansa. Meron talaga mga pinapapatay, merong namamatay na walang kalaban-laban, pero sabi ng Lord, kailangan mabigyan ng hustisya yan. So, yun yung patuloy natin ipanalangin, itong mga bloodthirsty men, magkaroon talaga ng hustisya doon sa kanilang mga pinapatay. Di po ba? Ayun. So, yun nga yung talagang sinasabi ng Lord natin. Kailangan maging malinis, maayos, matahimik. Actually, yun. Yung makatarungan ating bansa. Tapos, magkaroon din ng katwiran, maging makatwiran para yung bansa natin ay umunlad. Kasi yun ang kailangan no? Justice, righteousness, yun. Ganon. Kaya praise the Lord naman at ang ating president, ang kasalukuyan, ay hindi po siya bloodthirsty, no? Praise the Lord. Hallelujah. As far as we know, no? Ayan, and talagang ating presidente talagang pinagsisikapan niya talaga mapaunlad ang ating bansa, no? Lalo na yung agrikultura kasi siyempre diyan tayo kumukuha ng pagkain, and mukhang napabayaan ng husto yung ating agrikultura. Kung kaya't ganyan, i-import tayo ng import ng bigas, di po ba? Ang dami-dami na kasi naman natin na 110 million. No, siyempre saan kukuha ng pagkain yan? Kailangan lumakas ang ating produksyon ng ating pagkain para hindi naman tayo import, di po ba? Yun. Kaya yun yung ating president, ang ating tawag dito, ating kasalukuyan. Na pagka yung righteous yung ating president, di ba maganda yung bansa natin. Pero pag-pray natin, na hindi talaga siya mapatay. So, may ganun. Kasi may mga bloodthirsty men, so, naghahangad ng kanyang pwesto. Ano yung pwesto niya? Di panguluhan. Kailangan mayroong pumalit sa kanya, yun ang gusto nila, mapalitan ang president. Sino papapalit sa president pagka nawala ang president? Di yung vice president na anak ng dating president, di po ba? Ayun. So, pag-pray natin na maging righteous yung ating bansa. Amen? So, ito po ngayon ang inyong lola, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay sayo ng buhay. God bless everyone. Bye. Love you.